Challenge tungod kay as people of the Lord, ang inang mga mensahe sang kanta nagahatag sa aton sang encouragement to fix our attention to the one who is of course the author of our salvation, the Alpha and the Omega. Palayo kita sa aton nga lesson sa panahon nga nagbulagay kita sa aton nga time together in our study. And this morning, ipadayon naton ang Revelation chapter 3 verse 20. Although balikon tagid-anay sa panahon nga ginsulat ni John ang letter para sa mga Laodicea, para somehow we know where we will be picking up sa sininga aga. A lot of exegesis that we'll be getting this morning, and I hope na you are ready with your notes or with your camera para picturean ng nakabutang sa aton nga slides, or if you wanted to later pwede ka mo ka-approach sa akon para ihatag nato ng ini nga slides para nga may ara kamo sang reviewon sa inyo man nga study together sa pulong sang Ginoo. Allow me first to pray with you. Ang aton nga oras alas 10:30. I hope nga makuha nato ni siya in an hour. Pero sige lang, tanaw naton kung diin ta kutob sa sininga aga. Pangayon naton ang kaalam sang Ginoo before kita mag-start sa aton nga pagtuon tungod kay iyan isa sang Ginoo. Again, tanawon naton always ang proper perspective nga hindi ang tawo nga sa inyo nga atubangan amo ang may authority kundi the Word of God. Every time we are positive in listening to the Word, ang balaan nga Espiritu mag-confirm sa inyo man nga hindulungog in your thinking periphery sa sining mga pagtulunan. Mag-pray kita. Salamat gid Amay sang higayon nga ginhatag mo sa amon, ang ining lokal nga tigumanan, opportunity for us to sit down and continue in our studies, especially so that we'll be seeking and searching your words. Ano ba ang mga principles or precepts that we can get when John had been inspired by God the Holy Spirit to write his letters to the church in Laodicea. And so this morning, as we will have our review and somehow get the allusion or the metaphor principles nga ginpadayag sa ila sa Laodicea in our time today, kabay pang maabtikon kami sa pagkapot, sa paghuna-una sa sining mga pagtulunan, so that our lives, especially here in our local gathering, as members sa imong local body, will become a sweet-smelling aroma of sacrifice offering to your sight. Ang among gid nga prinsipyo nga bitbit subong, you are actually impressed with yourself. And that's actually paghuna-una. Since God is impressed with God, amon gid always hinumdumon ang content sa amon nga kinabuhi. Wala sang iban kundi ang pulong sang Dios nga nagsalop sa amon nga alimpatakan, nagsalop sa amon nga tagsa-tagsa ka una-una. Kagamoy ni siya actually ang sweet sacrifice of offering to your presence. Allow us again to be fed as we, of course, allow the Holy Spirit to teach us. Tungod kay ang silinggid ni Jesus Christ, when the Holy Spirit will come, He will teach you with all the truth. Kagang hambal man ni Pablo, because we are alive in the human spirit, ang silinggid niya sa mga letter niya sa Romans o sa mga believers sa Rome. Since we are indwelt by God the Holy Spirit bears witness in our human spirit that we are indeed children of God. So, allow us again to be blessed sa among pagpadayon, sa pagtanaw, sa mga dinalan, sini mga gutlo, sa mga verses, sa among pag-review sini kag padayon pagkuha sang prinsipyo halin sa Revelation chapter 3 verse 20. In Christ's name we pray. Amen. Kung ara kamo sa inyo mga Bible, balikan tanay, i-review ta ang aton nga lesson sa Revelation chapter 3. Although much of our time ilaan naton sa Revelation chapter 3 verse 20, pero para nga ma-refresh ang aton nga memory sa panahon nga ginkuha naton ng ining letter.
So Revelation chapter 3 verse 14, ang siling ni John, and to the angel of the church in Laodicea. Right, again, ang inyong asunod nga makita nga mga balasahon, these are actually addressed to mga believers. It is never meant sa mga unbelievers. That's why ang point naton kay sa Sunday School, ang Revelation chapter 3 verse 20 nga nakapaskil sa aton nga projector, this is actually a letter for the believers, not for the unbelievers. But sad to say, because Satan is the leader of counterfeit, ginahimo niya ang ining bersikulo, ang Revelation chapter 3 verse 20, salvation passage para kuno sa mga hindi magtotoo. But anyhow, importante lang na nabutang natin ang groundwork. So, pagsiling at church in Laodicea, again, these are believers. The words of the Amen, this is Jesus Christ. The faithful, who is Jesus Christ. The true witness, that's Jesus Christ. The beginning of God's creation. In Genesis chapter 1 verse 3, kung inyo na siya balikan, ang inang let there be light, that's actually the Hebrew word of the exact imprint sang ginistorya ni Moses, tong the word I am. I am who I am. This is actually ang Genesis chapter 1 verse 3, the beginning of creation. Verse 15, I know your works, you are neither hot or you are neither cold nor hot. Would that you would either cold or hot. Gintanaw naton isa sa aton nga lesson, gintanaw naton ang demographics, ang topography, ang geography, na ang pagpaintindi sini actually tungod kay ang Laodicea is lower part siya sang Hierapolis. Kung madumduman niyo ang aton nga lesson, Hierapolis is actually the place where they get ato ganing sulfuric water nga nagahatag sang maligamgam na tubig sa ilaha sa Laodicea. Nagatraverse ang Hierapolis like 4 to 5 kilometers away. Kag dito sa Laodicea, even in the archaeological digs today, nakita nila nga sa Laodicea madamo sa mga swimming pool. Kag ang mga tourists during the time, hindi na sila kinahanglan magsaka dito sa Hierapolis, kadto na lang sila sa Laodicea, and they have to search that swimming pool nga dito sila mag-refresh, mag-rest kag mag-refresh sa ilang mga kapoy nga lawas. That's why ginhatag ang ining hulagway nga kabay pa nga kamo dira sa Laodicea, hindi ka mo lukewarm. Tungod kay kung matilawan mo ang sulfuric nga water, wala pa siya sa imo nga ngala-ngala, iluad mo na siya. Tungod sang smell and ang foul odor nga ihatag sa sining sulfuric nga water. That's why ang verse 15, gintanaw nato ni siya, ang silinggit sang Ginoo sa ila nga you are not hot or cold, meaning pure nga cold or pure nga hot water. And then hindi dapat lukewarm. Pagabot sa verse 16, siling niya, so because you are lukewarm, sulfuric water, ang hambal sang Ginoo sa ila sa Laodicea, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. So tungod kay lukewarm ka mo, sulfuric ang inyong content, I will spit you out. And then, ihatag sang Ginoo. Sa panahon na gin-inspire si John, ihatag niya ang reason nga hot kag cold, lukewarm. Kay pag-abot sa verse 17, you go to your Bible, siling niya dito, for you say, I am rich, I have prospered, and I need nothing. Sa aton nga lesson, nahimo ni sila nga narcissistic me. Ako. And you have to realize nga ang ini nga lesson, kung tanawon nato ni siya sa historical context, nahimo gid actually ang Laodicea sang dato kayo nga mga believers. You know why? Because historically wise, when we try to go back sa ilang timeline, pila ka beses sila ginlinog. Kagdamo sa mga structures ang nagkalatumpag. But because they are wealthy people, wealthy believers, hindi sila nagkinahanglan sang ayuda sang Roman government. Because during that time, Laodicea is part sang Roman colony. So amo lang ni ang place nga hindi nila kinahanglan sang ayuda from the Roman government kay because wealthy ang ini nga mga tao. Wealthy ang ini nga mga believer. That's why nagdako ang ilang mga ulo. Di na nila kinahanglan ang Ginoo. Okay? Sama nang ginahambal sa ila diri sa verse 17. I need nothing, not realizing hambal sang Ginoo sa ila that you are wretched, you are pitiable, you are poor, you are blind and naked. Siling ni Jesus Christ sa Matthew chapter 6 verse 23. Kung ang imo nga mata is bad, if your eye is bad, your whole body is sick. That's why if your light in you is darkness, how great is your darkness?
Kagamuni ang manifestation ng character sa mga believers nga ara sa Laodicea. 18. I counsel you to buy from me gold. Tanaw man naton siya nga ang doctrinal precepts. Ano ang mga pagtulunan nga gina-encourage kita, Laodicean believers, kag kita today, nga ang treasure para sa aton actually is the Word of God. Kaya nagintanaw naton sa aton nga Sunday school, siling dito nga, heaven and earth will pass away, but the only thing that stands out forever is the Word of God. That's why, ang counsel sa Ginoo sa ila sa verse 18, I counsel you to buy from me gold, refined by fire, so that you may be rich. Ang siling sang salmista sa Psalm 119 verse 72, I consider your words to be gold and precious pieces of silver. That's why si Pablo, ang hambal niya gid, I have this treasure in the jars of clay. Ano tong treasure ni Pablo? The Word of God. Nga nagsalop sa iyang huna-huna. Muning hambal diri karon sa ila, sa mga believers sa Laodicea, I counsel you to buy from me gold refined by fire. These are actually doctrinal undertakings. So that, sila niya dayon, you may be rich, and white garments, so that you may clothe yourselves. By the way, nga gin-mention na ning garments. You should be clothed by garments because, again, isa galing sa ilang mga trade during the time sa mga Laodicean people is ang bayo or senina or tela. So Laodicea is actually the manufacturing place wherein they will send their goods sa Jerusalem, sa Arabia, sa Egypt. That's why they're very, very wealthy people. Kaya ara sila sa commerce. So gin-mention sa Ginoo sa ila ang panapton. And then sila niya, and the shame of your nakedness not be seen, and salve to anoint your eyes. During the time also, may mga nagadayo sa Laodicea parang magpabulong sa ilang mga mata. But that's actually in human plane. Pero ginhambal sa ila sang Ginoo, bakal kamo sang pagtulunan halin sa ako, nagunto nga pati inyong mata mabulungan. Alright? Because the eye is the beholder of the soul. So that you may see. And then verse 19, gintanaw gihapon nato ni siya, those whom I love, I reprove and discipline. Just a recall, refreshers sa time naton this morning, gintunan naton nga may ara sang apat ka klase nga disiplina nga i-impose ang Ginoo sa mga magtotoo. Hindi lang kay sa mga believers sa Laodicea, even in our time today, kung ang believer pasaway siya nga anak sang Ginoo. Ang atong gintunan nga may ara sang self-induced misery. Ginjoke pa naton to. Self-induced Mirisi, kay nga man, we always understood nga ang Ginoo, yes, He has given us freedom, but we will always realize nga may ara sang ginatawag nga law of sowing and reaping. That's law of volition. So kung may ara kita sang gintanom, always gina siya nga may ara sang magbalig. So gintanaw naton to, may ara sang self-induced misery, pagsiling niya nga reprove, dala dito ang warning discipline, and then gintanaw naton to nga may ara sang mastiguo, and it speaks about disiplina sang Ginoo, that's intense discipline, and then sin unto death. So ang Revelation chapter 3 verse 19, gintanaw naton ang apat ka category of discipline by the Lord: self-induced misery, warning discipline, intensified warning, and then ang ikaapat, sin unto death. And this morning, tanawon naton ang Revelation chapter 3 verse 20, more on of exegesis tas sini nga aga. When I say exegesis, tanawon naton ang parts of speech, ano siya nga voice, kung verb siya, is it passive, is it active? Kagwaon naton ang lecture sang Ginoo sa ila sa Laodicea, i-import naton in our time today kag kung paano naton i-operate ang spiritual life that God hath given in us. Kag nga ako nga pagpangamuyo nga hindi kita magpabilin nga mga birtuldo tungod kay again impending ang judgment nga i-deliver sang Ginoo sa magtotoo nga gahi ug ulo. Are you ready? So Revelation chapter 3 verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and eat with him and he with me. So amo na siya ang mga Greek text. If you try to see our screen, tanawon naton ang inang mga words equivalent sa Greek
kag aton siya nga tungkadon, kag ano ang pagpaintindi sini sa aton nga nagapamati, sa aton nga nagatanaw. Sa ila sadto nga panahon, tungod kay, again, we will always realize that when we study, it requires focus and concentration. Sa ila sadto nga panahon, nagapungko sila kag pamalandong sa panahon nga may ara sa nagaistorya sa ilang atubangan. Disadvantageous sa ilang time is because they don't have something to see. That's why hindi ka maggahod kay kinanglan nga i-focus mo ako nga hindulungog sa nagaistorya sa kung sino nga sa front. Pero kita advantageous today, you know why? Hindi lang kay magamit ang aton nga ear gate. We can also use our eye gate. Because we can see sa aton nga slides. Sa ila sadto wala sa sila sang technological advancement. That's why mas mapaspas actually sa aton ang pag-learn. Tungod kay you can see it and then you can hear it. So, tanaw naton isa-isa. Tanaw naton ana yung word nga behold. And that word is aiduo. Aiduo actually is a verb word. When you say aorist, it means simple past. So, kaina, that's simple past. Imperative. When you say imperative, the message of importance. And then it's middle voice. Again, sa Greek text or sa Greek language, you have to realize and understand nga may ara sila sang middle voice. When you say middle voice, sa lipot nga pag-explain, amo ni siya, may ara sang duha ka entity. Sa English siya, may ara lang sang passive kag active. When you say active, ang subject ang doer sang action. When you say passive, ang subject ang nag-receive sang action. But in the Greek, may ara sang middle voice. Kag ang middle voice is amo ni siya ang pagpaintindi. May ara sang duha ka entity. Ang nagahimo sang action kag ang nag-receive sang action is a complete thought. So just bear that in mind. Tungod kay sa aton sunod ng mga lessons, always nato ni siya ma-encounter. Ano ni nga word? Verb. Ano na siya? Passive, active, or is middle voice? Now, ang iya actually nga meaning is, behold, there is actually give a respectful attention. Tanaw naton kung sino nang gatindog, kung sino na siya gina-encourage kita nga tagaan naton sang respeto sa aton na kinabuhi. So that's the word, behold. Next word, I stand. Sino yan yung nagatindog? Si pastor, si deacon, utod naton sa Ginoo. Of course, tanaw naton siya. So pag sili nga I stand, that's actually from the Greek word istemi. And the word is actually verb. Perfect, meaning nagtindog siya kaina, hasta karon nagapadayon siya tindog. Kung nagtindog siya dito sa mga Laodicean churches, in our time today, applicable na siya sa aton nga si Ginoong Jesus naggatindog siya kahapon, hasta karon nagatindog gihapon siya. Kag ang iya nga himuon, makita nato na siya. It's a verb, perfect, indicative, meaning statement of fact. Every time you see this word indicative, that's a statement of truth. Sa aton pa si Ginoong Jesus nagatindog. And it's active. Siya naghimo sang action. And the word there is had been standing. So mayroon na sang duha ka word. Behold, I stand. Next word. So behold, I stand at the door and knock. The word there is kruu. Kruuo. Tanaw natin ang word nga kruuo. And it's again verb. And it's present, although ginsulat ni John sa Laodicea sometime in 96 to 97 AD, kuhaon nato na siya nga import today, amo na siya ang hulagway sa sinang statement that today, even today, nagatindog si Ginoong Jesus. So present, indicative, that's statement of fact. And it's active, si Jesus Christ na nagahimo sang action. Ano ginahimo niya? Gaayo siya, ayo. Pinakabate, ayo. May tawo. Again, our volition will be confronted with our daily walk with the Lord. So, Jesus Christ is actually knocking. Next word. So, nakita na natin ang knock. The word if. Word if is actually from the Greek word ian. And ian is actually a conjunction word. And it's a third-class condition of the word if. Just in case you are in the manner of listening. Sa Greek, abe, when you try to study the word if, sa English, abe, isa lang ang pagpaintindi sa word nga if. And that word if is kung sa aton sa Cebuano, kung sa Tagalog. But when you try to see it in the Greek, may ara sang apat ka klase sang if.
So if you are in a manner of listening, amo na ni siya, ipila ko ni siya. Wala ko abi nabutang sa aton nga slides. First category of the word if. If there, ang first category is since. So if or since or because of. If and it's true. That is the word since. Ang second na category, if and it's not true. Next category sang if, amo na ni siya, ang word nga iyan. Kag inang word nga iyan is kung. And then ang ikaapat na category, if I wish to be true but it's not. Pero nami kay sa mga studies sa mga theologians, ginapamatian nato ng ikaapat nga category, eliminated na siya kay wala na siya gingamit. So may tatlo ka categories sang word nga if sa Greek. Kag ang ining word nga if sa Revelation chapter 3 verse 20 is the word iyan, meaning conditional clause. You are going to listen or you are not. Ara sa aton, no? So in short, ang definition is in case. So we have the word behold, I do, I stand, he's to me, at the door and knock, nagapanuktok siya, okay, active, and then if, iyan, kung may ara sang magpamati. Kahambal niya, if anyone hears. And the word hears here is actually from the Greek word akou. Okay, tanaw natin siya. So ang word hears is actually the word akou, and it's a verb. And it's aorist. When you say aorist again, it's simple past. Subjunctive case, meaning ara sa aton nga volition kung abrihan naton or hindi, pamatian naton or hindi. And ginhatag sa aton ang baton kung anong himuon naton sa ginahimo ni Ginoong Jesus. So kita ang maghimo sang action. Ang definition niya, to attend to, consider what has been said. So sa to mga early nga mga statement, ara sa aton kung i-consider ba naton kung ano ang ginahimo ni Jesus Christ sa kasamtangan sa aton mismo nga kinabuhi. Now, siling sa Matthew chapter 13 verse 15, for this people's heart has grown dull. Although ang context ni is actually mga Hudyo ni sila nga sa panahon nga ara si Jesus Christ sa ilang nga lugar, wala gid nila ginbaton ang ministry ni Jesus Christ. But I hope nga may makuha kita sang lesson. Kung sila nahimo tig-a, kabay pa in our time today, hindi kita mahimo nga mga Bertoldo nga anak sang Ginoo. So ginakuha naton ang visual aid, ang ehemplo sang sini nga mga kinabuhi sang mga tao during the time sang panahon ni Jesus Christ. And then sila niya, and with their ears they can barely hear, and their eyes they have closed, lest they should see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and turn and I would heal them. Ginpamatian ba nila si Jesus Christ? Wala. Wala gid ay. Kaya sila man tong nagsinggit sa kay Pilato, sa tubangan kay Pilato nga ilansang siya sa cross. So I hope hindi kita mo sina nga mga magtotoo man karon sa aton nga panahon subong. In Ezekiel chapter 12 verse 2, Son of man, you dwell in the midst of a rebellious house. Paano mahimong ma-identify kung isa ka, kung paano natin siya na example in our time today? Paano natin ma-discern o ma-detect, ma-identify kung ang believer rebellious siya? Simple. Kung wala siya sang time sa pagpungko kapag tuon sa pulong sang Ginoo, ang gina-actually ang directive. Because initially, you will always understand that by default, if we don't sit down and even listen sang nagatudlo, gamito natin ang technological advancement kaya hindi magkinahanglan nga face-to-face ang learning. Kung may anak ka sang na-identify nga teacher, and if you have time, you sit down and listen because you know what? If you don't have the time to sit down and listen sa pulong sang Ginoo by default, it's actually a metaphor. We are eating the tree of knowledge. We don't eat the tree of life. Or we don't eat from the fruit of the tree of life. And that's actually the issue. So mahimo nga rebellious ang isa ka magtotoo, mahimo nga rebelde ang isa ka anak sang Ginoo kung wala siya sang panahon sa pagpungko, sa pagpamati, sa pulong sang Ginoo. Ang para sa iya trabaho, para sa iya negosyo, para sa iya tanan nga mga butang nga ginalay down ni Satan para nga somehow hindi siya magtubo sa kaalam kag kahibalo. Kaya kung hindi abi siya magtubo sa kaalam kag kahibalo, hindi gid siya mahimo nga threat. That believer will never become a threat to the enemy's camp. So balik, you are dwelling in the midst of the rebellious house who have eyes to see
but see not, who have ears to hear, but hear not, for they are a rebellious house. This is actually tantamount or equivalent also sa mga believers sa Laodicea. In James chapter 1 verse 19, siling ni James, "Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear." Anong pagpasabot? Kung may ara gani isang cascade, magtuon ta. Amo ni nga oras, kabay pa nga may ara ka mo sang passion. Okay, I have to plot this down. Tungod kay may ara sang setting, ang ako nga magtutudlo nga magpungko ko agud to nga makapamati ako sa pulong sang Ginoo. And that's actually ang issue sini when James said, every person be quick to hear. Question, are we quick in hearing? Or we are actually, or we are just eating the tree of knowledge? So kita ginang mag-resolve sini. And then hambal niya, slow to speak, and then slow to anger. Mahimo lamang reality ni siya sa aton kung may ara kita sang abundance of the mind of Jesus Christ. Tungod kay ang nagapugong sa aton nga nagapugong sa aton nga dispatch is ang balaan nga espiritu gamit ang pulong sang Ginoo. In James chapter 1 verse 20, siling niya, "For the anger of man does not produce the righteousness of God." That's why part sang fruit of God, the Holy Spirit, ang ikasyam sa Galatians chapter 5, madumduman nyo, ano ang pinaka-last? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness. What's the last? Self-control. Self-control. So for the anger of man does not produce the righteousness of God, mahimo lamang ni siya ma-produce kung we have the abundance of the mind of Christ. Verse 21, "Therefore, put away all filthiness, and receive with humility." Again, gindugang nato ni siyang word nga humility sa siyam nga bunga sang balaan nga espiritu. And humility means teachability. I believe atong mga Laodicea, kay damo na sila sang kwarta, hindi na sila magpamati. Damo na bitaw kami kwarta. Wala na kami sang siling panahon nga mamati pa sa pulong sang Ginoo. But little did they know nga hinay-hinay nagapanuktok ang Ginoo sa ila. That's why in demographics and even in geography today, ang mga believers sa Laodicea, actually ang tanan ng mga churches, nagkaladula to sila tanan. Kung tagaan pa kita sa 100 years diri sa Pulumulok, kung ining ato nga mga young people, hindi nato ni sa pagtagaan sang pagpanudlo, I will tell you, this church will become just like, pwede na lang di siya parentahan kay para kung ano ang mga functions nga himuon diri, because again, ang reality even in the US today, madamo sa mga church buildings, kabalo wala na sang nagakadto nga mga local gathering nga nagahitabo kay ngaman. Wala naman sang may ara sang passion nga magpadayon sa pagpungkok at pagtuon sa pulong sang Ginoo. So it's the same thing. So humility speaks about teachability. Kabay paintindihan naton nga ang aton nga kabuhi sa panahon nga gina-extend sang Ginoo, every time nga inhale, exhale. That's the Lord Jesus Christ. Ang gusto gid kay ipahimutang sa Ginoo sa aton, we will have that attitude of teachability, and that's equivalent to humility. So hambal niya, receive with humility the implanted word which is able to save your souls. Nakita niyo ng word din ang word implanted word? Focus on that word, ha? Because again, in Hebrews chapter 4 verse 12, ang silinggid sang writer, the word of God is alive and it's powerful. Meaning to say, kabay pangatong kadto naton nga sa panahon nga gin-specify na siya sang writer, naghahambal gid siya nga ang pulong sang Ginoo buhi kagamhanan. Wala siya naghambal nga program sang church. May gahom. Wala siya naghambal nga ang liturgy nga gina-practice niyo may gahom. Wala siya naghambal nga ang praise and worship may gahom. Actually, secondary lang gid na siya. Ang inang tanan, especially ang praise and worship. Kaya nga, naghambal gid ang writer sa pulong sang Ginoo nga ang word amo ang alive and it's powerful. James chapter 1 verse 22, siling ni James, "But be doers." And what that's supposed to mean? Poets or poetes. Poetes in the Greek, sa aton subong it's poets. So pagsiling nga be doers, pagsiling nga poets, ang hambal gid sini ni James pag encourage niya nga kabay pa kita mahimo nga masters. Kay ang siling ni Isaiah, the word of God is actually coming from precepts after precepts after precepts. Verse by verse by verse. A little here, a little there.
When we become poets or master of the word, amo ni siya ang ginahambal ni James. So that when we become masters of the words, because we just don't hear the word, kag kung aton kalimtan, we're just actually deceiving ourselves. Ang pagkadto mo ba diri para sa congregation or fellowship, kabay pa nga secondary lang na siya nga option. Kung hindi, nagakadto kita diri because the highest form of worship is when we sit down and study. You have to come sa aton nga Sunday school, you have to come sa aton nga worship service because ang nabutang sa aton nga huna-huna is ang pagtuon. Because when we study the Word of God, hindi kalikayan nga mahimo kita nga poets. Kaya kung ara kita dito sa gugwa, kung master kita sa pulong sang Ginoo, bisan sino nga aton nga istoryahon, hindi kita siling ba nga maglukapa. Hindi kita dire sa mag-curl down kay nahadlok kita sa sino nga aton nga kaistorya. Pag-abot sa pulong sang Ginoo, you can be able to stand and stand firm. Tungod kay nahimo kita nga master sa pulong sang Ginoo. Kaya muna gina-point out ni James. Sad to say, wala ni siya na-apply dito sa mga believers, sa mga Laodicean. Romans chapter 10 verse 17. Pagsiling ni Paul, so faith comes from hearing. And faith here is actually from the Greek word pistis. Kaginang faith dira sa aton nga slides, it speaks about doctrinal precepts or doctrinal understanding. So faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Amo na siya nga importante gid ang pagtingob. Kag sa panahon nga nagatingob, may arasang magtutudlo, kay amo ni ang kwaon sang balaan nga espiritu ang mga information sa aton nga Sunday school kaina, aton to drawing ang diagram nga may arasang magtutudlo, kag ang ining magtutudlo, kay istorya lang siya sang information nga halin sa pulong sang Ginoo, ang ginahimo sang balaan nga espiritu sa panahon nga positibo ka, ginakuha ang information kag gina-feed sa imo nga processor. Are you going to process it or are you going to reject it? It's always our choice. So balik, Revelation chapter 3 verse 20. Behold, that's Jesus Christ, I stand at the door and knock. That's Jesus Christ again. If anyone hears, amo na ni siya ang sa Laodicea, kag sa aton man nga time today, my voice. Tanaw naton liwat ang ining word nga voice, phony. Kung hindi ko ang word nga phone, right? So voice here is phony. Noun, and it's genitive. When you say genitive, it's a possessive case. Okay? That's the voice of Jesus Christ. Ginapossess niya ang mga pagtulunan. Or ownership. Ginona siya ni Jesus Christ. Ang definition, idea of the living word. The written word or the spoken word. So, sa aton nga mga cellphone, kung mayara ka mo sang na-download, this is actually ang ginabasa, the written word, pero wala na siya nagapaintindi nga. Ang gining ginabasa na kon, amo ang inspired word. Ang spoken words, ang pastor teacher, hindi na siya mo ang inspired word. Kabalo ka mo, anong mahimo nga inspired? Kung ang ini nga mga ginaistorya naton, may ara sang consistency, may ara sang sense, may ara sang correlation, in equivalent to human history, sa mga prophecy, pagka matuhog na sa tanan nga mahimo nga barbecue, the Holy Spirit is teaching you nga, amo niyang kamatuoran. Are you going to receive this? Or are you going to reject this? So this is actually, ang phony is idea of the living word, the written word, or the spoken word, and that's actually Bible doctrine. Kaya sa panahon nga nagapamati kita, it requires again, poise, that's balance. It requires focus, and it requires concentration. Because again, study demands balance, focus, and concentration. Hindi nyo lang pagtanawon ang nag-istorya. Importante ang pulong sa Ginoo. Right, Hebrews chapter 3 verse 15. While it is said, today, if you hear His voice, meaning ang mga pagtulunan, okay, do not harden your hearts as when they provoke me. Okay, kung ginapatigan naton aton mga ulo, tigan naton ang aton mga hindulungog, hindi gid kalikayan nga disiplinahon sang Ginoo ang iya nga mga kaanakan. Because again, in Hebrews chapter 12 verse 6, God disciplines those whom He loves, and chastises those whom He called sons. So, muna ang challenge ang writers ng Hebrews, do not harden your hearts. And hearts there is not actually our emotions. Kung hindi, ang aton nga wisdom compartment, area kung diin kita nag-iisip, as when they provoke me. Jeremiah chapter 15 verse 16. Ano hambal ni Jeremiah? Your words were found. And ano hambal niya? And I ate them.
and your words became to me a joy. Gusto mo ba sang kalipay? Question, gusto mo natin sang kalipay? Kalipay nga hindi matagbaw ang aton nga kalag tungod kay naintindihan naton ng kamatuoran. Amo ni siya ang gina-brought out ni Jeremiah sa spiritual table. Pag siling niya, your words, God, I found it. And I ate it. Wala siya naghambal nga, I tasted. Eh kung tilawan lang, wala mo ginkaon, wala sang metabolization process nga natabo. Pero si Jeremiah hambal niya, I found your words and I ate it. By way of my volition, positively, inabrihan ko nga akon nga hindulungo, kag akon ini siya, gin-contemplate, gin-process ko sa akon nga huna-una. That's why, may arasang joy and the delight of my heart. Again, heart here is lib. Kag mo ni siya ang wisdom compartment. As a believer, thinketh in his heart. That's why may arasang production. Ano ang production? Divine good. And God is impressed, kaya ang aton nga ginadispatch nga kaalam is halin sa Ginoo. Okay? For I am called by your name, O Lord God of hosts. So balik kita sa Revelation chapter 3 verse 20. Nakuha na naton ang word nga voice, phoning. Okay? Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in. Tanaw natin ang word nga, I will come in. This is now the Lord Jesus Christ. Kag ano ang iya nga pagpaintindi sining word nga, I circumay. Opens pagaling kita. Opens. And the word opens here is anoigo. And anoigo is actually, again, verb. It's aorist, past tense. Subjunctive, meaning kita ang maghimo sa decision. And actively. Ang definition niya sa Greek is very often in Greek writings, metaphorically, to give entrance to the soul. Meaning kung positibo kita in listening the word, si Ginoong Jesus mismo nga amo ang pulong magasulod sa aton nga tagsa-tagsa ka, kasing-kasing, kag of course, huna-huna. So that's the word opens. Inhatag sa aton ang responsibility. And then the word, the door. Door there is actually from the Greek word thyra or thera. And it's noun. And when you say accusative, object siya sang verb. Kagaina, open, amo to ang verb. Ang iya nga subject is the door. Meaning to say, sa spiritual undertaking, sa immaterial parts ng aton nga existence, may ara gali na sang pertahan. Kaya ginulagway ang inang door sa aton nga huna-huna. Aton ba pamatian or aton nga i-reject? So each of us is being challenged by the Lord. Kung aton ba abrihan, nga dito sa ila sa Laodicea, we know the story, kay nadulagin sila sa mapa, ang ilagi ginhimo, nagpadayon sila isip mga rebelde nga mga believers. Kag gina-challenge ni siya sa aton mga panahon subong. So use of any opening like a door, an entrance, way, or passage into. Next word, I will come in. Wala ni siya ang word nga I circumay. I will come in. This is again the Greek word I circumay and it's verb. Anong meaning? This is future. Meaning to say, kung maghimo ka sang decision today sa pag-abris ang aton nga hindulungog, pag-abris ang aton nga huna-huna, and nahambal niya diri future, indicative. Pag sila nga indicative, a statement of fact kay promises sang Ginoo. And it's middle voice. Balik kita liwat sa iya nga voice. Pag sila nga middle voice, si Jesus Christ ang nagapanuktok, siya ang nagadala sang mga pagtulunan. Kung kita mag-respond, kagabrihan naton ang door. Future, indicative, middle voice, ang siling niya, He will arise and manifest power. Tanawan natin ang mga statements. 1 Peter chapter 1 verse 23. Ano hambal ni Peter? Since you have been born again. Sa ano nga pamaagi? Panahon nga nagpati ang tao sa ginhimo ni Jesus Christ sa cross. Ato ni siya always gina-illustrate. Sa panahon nga ara kita kay Adan, tanawon niyo ang akon nga tudlo. Balik sa aton nga teacher, siningaga. Sa panahon nga nahimugso kita sa duta, may ara lang kita sang lawas kag kalag. Pag siling ni Peter, since you have been born again, not of perishable seed, ang iya gina-point out sini, we were born in Adam. That's why we are only body and soul. And then pag siling niya nga, but of imperishable, that's Jesus Christ, the moment we believe about what Christ have done, may ara kita sang lawas, may ara kita sang kalag, nabuhi ang atong human spirit, kag ining human spirit, amo ni ang router, amo ni ang wifi. Nga kung ara dira sa kilid, tower sang globe,
Tagaan kita sang globe nga router, amo ni siya ang mag-receive sang i-broadcast nga frequency sang globe provider. Sa pagsiling ni Peter, we have not been born into a perishable thing, but the seed of imperishable, nagapaintindi ni siya nga, in Christ we had been made alive. Through the living word, this is Jesus Christ. And abiding word, this is Jesus Christ again. He is the living word, the abiding word, kaya ang promise niya, I will never leave you nor forsake you. Sa panahon nga na, buhi na kita sa human spirit. Verse 24, we will always realize, again, kung aton nga tutok is human plane lang gitanan. Vertical is our fellowship with God. Kung aton nga tutok while we are here in earth is horizontal. Lesson ang siling ni Peter. All flesh is as grass, and all the glory of men as the flower of the grass. The grass withers, and the flowers what? Falls out. Magkaladula na tanan. 25. But the word of the Lord endures forever. Ano pagpaintindi ni Peter? Kung nagapanuktok si Jesus Christ, are we willing to open the door? Kung believer ka, gina-close mo gihapon ang imong hindulungog, ang imong pagtanaw sa pulong sang Ginoo. Siling dito ni King David, surely goodness and mercy. Kamalo ka maapil ang sinang word nga goodness, disiplina. Kaya aman, kung ginadisiplina sang Ginoo ang iyang mga kaanakan, pagpaintindi ni siya, nga gusto i-impart sang Ginoo ang iyang righteousness, that's actually experiential righteousness sa iyang mga anak. Agud to nga somehow, ma-enjoy sang anak sang Ginoo ang provision nga ginhatag niya sa aton. Sa pagsiling, the word of the Lord endures forever, and this is the word preached as gospel to you. Maayo nga balita. Ephesians chapter 5 verse 14, siling ni Paul, for anything that becomes visible is light. Therefore it says, awake. Nga kinanglan i-encourage sa mga believer nga mata. It's because again, kung ang Laodicea tulog sila because they are somehow absorbed by their wealth. Ang pagkilala sa niya or pagpahimutang sa aton nga hunahuna nga hindi ni siya layo sa mga believers sa pagdagan sa mga kapanahunan hasta sa aton nga panahon subong, because again, majority of Christians today are asleep. So pagsiling ni Paul, awake, O sleeper, and arise from the dead. Meaning sa aton nga sleepless, kung nag-hibernate ba na siya or kung natulog ba na siya, ang challenge kid ni Pablo, you wake up. And then ang humble niya, and Christ, who is the living word, the spoken word, will shine on you or will shine on us. 2 Corinthians chapter 4 verse 6, for God who said, let light shine out of darkness, has shown in our hearts, sa aton nga alimpatakan, has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Okay. Information is, by the way, ang word na knowledge there is actually gnosis. Information that we get from the study of the word. Sadly again, I believe ang Laodicea, wala gid sila nag-take part sa ilang responsibility to sit down and study, kag amo to nga nadula sila sa mapa. Kag hindi gina siya layo nga matabo sa aton if in case tagaan pa kita sang 50 to 100 years. Kung wala sang may magtuon, gana magtuon sa pulong sang Ginoo, give it another 50 years. Hindi mapasa sa ang baton sa mga next generation, I will tell you. By the way, today, very, very rampant ang AI. Ang Generation Z today, mas patihan pa nila ang AI kaysa pulong sang Ginoo. And that's actually very, very dangerous in our time today. Okay? Next verse, Hebrews chapter 4 verse 12. For the Word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the division of soul and of spirit, of joints and of marrows, and is discerning the thoughts and intentions of the heart. So ara ang pulong sang Ginoo. Jeremiah chapter 23 verse 29. The one who is standing is actually Jesus Christ, who is the Word. Siling ni Jeremiah, is not my word like fire, declares the Lord, and like a hammer that breaks the rock in pieces? Kung puso mo ba to, hulatahan Ginoo. Kay hampakon niya ginang hampakon asa nga mabuka ka. That's why wala gin reserve sang Ginoo dito sa Revelation chapter 3 verse 19, pagsiling niya nga I discipline
Be passionate. Because kung hindi, I will discipline. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, and we also thank God constantly for this, that when you receive the Word of God, so sa aton pa, kung receive sa mga Thessalonian believers ang pulong sang Ginoo, kagamuman ang matabo sa aton, which you heard from us, you accepted it not as the word of man, but as what it really is, the Word of God, which is at work in you believers. Anong aton nga dawaton? Wala sa iban, kundi si Jesus Christ, who is the Word. The living Word, the spoken Word. Ephesians chapter 6 verse 17, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kung hindi kita positibo sa pagkaon sini, kabalo ka mo, when we go out there, daangay kita sang vacuum. Kita naman natin ng vacuum, no? Pag unsang vacuum, pag andak, suyok na tanan ba? Pero kung naintindihan natin ang pulong sang Ginoo, kung ano man ang gina-broadcast, bisan pahalin na siya sa pulong sang Ginoo, we can be able to discern ngayon na siya backup. Kaya nga man, it's because the Holy Spirit na ginhatag sang Ginoo sa aton is our lead. He is our guide. So balik kita. Nakita na natin ang word, behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in. And then pag kami niya to him and eat with him. Tanaw natin yung word nga eat. Word eat here is actually from the word depneo, and it's verb, future. Pag sila nga future, pag open naton future, buwas, pwede nga mag-upod na si Jesus Christ sa aton nga fellowship. And we have that intimate fellowship with God. And it's active. Siya mismo ang mag-guide sa aton nga kinabuhi. And then ang definition, I will make Him to share in my most intimate and blissful supper. Tanawan natin ang hambal ni Jesus Christ. Jesus Christ, when He was here, hasiling niya, if you abide in me. Question, are we abiding in Him? Kita makasabot sina. And my words abide in you. Ano sila Jesus Christ? Ask whatever you wish, and it will be done for you. Kung hindi mo siya tagaan sang hulot sa imong kinabuhi, I will tell you, ang kinabuhi mo will always turn to bad things, or will turn to evil things. Evil meaning human good, and nag-proliferate ang sistema sang kaaway. We always forget the Lord. Verse 8, siling ni Jesus Christ, by this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. Plenty of love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Idugang ang humility. That's number 10. So, amo na siya ang fruit. Tungod kay nag-obey kita or abide kita sa pulong sang Ginoo. Verse 9, as the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. Sa ano nga pamaagi? If you keep my commandments, are we keeping the commandments of God? Or are we like the Laodicean church? You will abide in my love. Love here is the mind of God. Hindi ni siya love na pattern of emotions. Klaron tahan, love is agape, kag nag-istorya na siya sang pattern of thinking of God na ginhambal ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2 verse 16. We have the mind of Christ. So just as I have kept my Father's commandments and abide in His love, and this is now the sweetest fellowship. Kita niyo ang verse 11? These things I have spoken to you, that my joy may be in you, and that your joy may be full. Bisan ano ang aton nga gina-encounter sa kinabuhi, kung aton nga strength coming from the Word of God, we will always have that blissful moment with God. Daily walking with the Lord Jesus Christ, sweet fellowship with the Father, and of course, submission to the leading ministry of God the Holy Spirit. Kaya ang ginagamit naton, pulong sang Ginoo. Muna siya nga ang bagid ni Job, I have not departed from the commandments of thy lips. Job chapter 23 verse 12. And I have treasured your words. Gina-treasure ko gid Ginoo ang imong mga pulong more than my daily portion of food. Anong point ni Job? Tungod kay ginhatagan niya gid sang dako nga bili ang pulong sang Ginoo. Resonating factor di siya sa ginhambal ni Jesus Christ. You wanted to have joy? Abide in my words. That's why panuktok niya. Ang purpose gid niya nga sige siya panuktok kay gusto gid niya nga we will have that intimate fellowship with Him.
Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him and eat with him. Napansin niyo sa mga panahon nga nagatipo ng pamilya kag nagakaon? Kag nagaistoryahanay? That's actually the sweetest part sang isa ka Kristohanon nga pamilya. Nagakinadlawanay sa tubangan sang pagkaon, may ara sang kalipay tungod kay this is actually the reality sa ginahambal ni Jesus Christ. Sa panahon nga nagakaon kita sang spiritual nga pagkaon, we have this joy that we get because we have truth that we get from the Word. And then, the paraphrase, final stretch. Give a respectful attention. Volition is the issue. That I had been standing, Jesus Christ is standing and knocking. In case anyone consider what has been said and accommodates me, that's Jesus Christ who is also the Word. To give entrance to His soul, I will arise, and that's power, and will share intimate and blissful fellowship with Him. We must not be arrogant and proudful. Anong difference? Can you spot on the difference? Arrogance meaning sin of the mind. Proudful meaning ginahimo niya nga action. Verbal kag overt action. Amo na siya nga ang LGBTQ may ara sila sang pride parade. Wala niya gingamit ang word nga arrogant because pride parade is the action. So difference is when you say arrogance is the sin of the mind. Pride is you do it with your verbal sin or verbal execution and overt execution. So we must not be arrogant and proudful like Satan. Instead, we respond with utmost character of humility. Kung may ara kita sang principle nga baunon when we go out, wala sang iban ko inang last word. And what is that last word? Humility. Anong hambal ni James? God is always opposed to the proud. When we are proudful because we don't have the time in listening and eating from the tree of life, hambal ni James, God gives grace to the humble, but is always opposed to the proud. So character, humility. Aton nga statement, one man and woman in the middle of the angelic battle. Our freedom is the issue. Volition is the issue. Salamat sa Ginoo. Nakuha natin siya in within 55 minutes. Kabay pa nga challenge siya sa aton. Again, wala naton ginanigar. We are not negating the fact that we are into this angelic battle. And we are into the theatro. Ginatanaw kita sa mga fallen angels kag sa mga unfallen angels. 1 Corinthians chapter 4 verse 9, and when we operate through the mind of Jesus Christ, always gid madipict sa mga angels, sa mga heroes of the faith of course. Sa mga panahon nga gina-follow naton ang pulong sang Ginoo, God is glorified. Kabay pa nga magpabilin na siya sa aton nga hunahuna. Karon kag sa mga umaabot nga mga adlaw while we are still here on earth. Again, we are into this theatro. Kag sa panahon nga ara kita kinabuhi sa ining ibabaw sa kalibutan, kabay pa nga mag-play kita sa team ni Jesus nga amo ang nagapanuktok dito sa ila sa Laodicea and even today sa aton man nga kinabuhi. Let's bow down our heads in prayer. Salamat gid Amay sa mga pulong sang Ginoo nga amo ang nagahatag sang challenge sa imo mga kaanakan. Kabay pa nga ang statement, actually ang word nga gin tanaw namon, the last word sa atong statement, nga hindi kami maparehas kay Satan. Katong word is humility. Pagpahinumdum ini siya, nga si Ginoong Jesus, though He was God, He did not actually think that He was God. He emptied Himself. And then He came as a man. And ang pinaka-noble is that when He became man, He became servant to the extent that He had to carry His body on the cross. Kagamuto siya ang depiction sang amon Ginoo nga kaluwasan. Depiction, a core understanding of our stability in the Lord Jesus Christ. Sa panahon nga amon to siya napatihan, nahimo kami nga magtotoo, nahimo kami nga anak sang Ginoo, kag sa panahon nga amon na insindihan, nga may ara kami sang responsibility, role sa pagpadayon sa pagtubo, kaon sa pulong sang Dios, hindi gid malikawan nga mahimo kami spiritual champions or spiritual heroes in the body.
in the locality wherein we had been assigned by you. So salamat gidamay sa mga pulong nga amo na pamatian sa sini nga aga, kagabay pa nga ang kada isa uyatan man nila ang ilang mga kagawasan. Sila ang mag-decide sini tungod kay may ara sang law of volition. Are we going to be inclined always in the word? Kaya sa mga panahon nga kami inclined, we are actually the metaphor of eating the tree of life. Pero kung hindi namon ni siya hatagan sang balor, hindi namon tagahan sang value ang pulong sang Ginoo, by default sa nasiling na kaina, nagakaon kami sang bunga sang tree of knowledge nga nagaproduce sang good, and that's human good. Ang siling na Isaiah is filthy rags. And evil, ano tong evil? Tanan nga objective, tanan nga scheme ni Satan nga kalimtan lamang ang Ginoo. So salamat gid liwat sa encouragement that we get from your word, for your glory and for your honor, in Christ's name. Amen. Dahil lang. Tawagin siya dito sa Sunday School building. Lihog ko. Wala. Sorry. Wait. Salamat sa pulong sa Ginoo, challenge sa ating usapan. Kung mga buhit na mahimo kita nga adunay paglantaw sa buhaton sa inyo nga sa pagsabuag pag-quit sa iyang gospel. Karon nga agahon, akong man sa bawang mga tuluy na Diyos paano sa atong tayo sa country. Magbabasa ako sa book of Scriptures. Ay, hala. Dito, sa ano? Bluetooth? Okay lang. Now he that ministered since its sower, both ministered gratefully to and multiply your sins. Sige daw. To righteousness. Being the lips and everything to the multiple lips that exposes us to us thanksgiving. Pastor, ano yung iyong Bluetooth sini? But seeking first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added. Anong pangalan? Bluetooth? Makita mo na? Ari? Bluetooth? Yan lang, kita ta. Amo ni no? Bluetooth? Paired na. Paired. Okay na, go. Paired na. Ay nga. Wala. Yun. We pray for blessings and for peace. Long for families, redemption while we see. We pray for healing, for prosperity. Pray for your mighty hand. Jesus of peace. He is spoken me. Yet love is
What is right?